At pasintabi po sa mga naghahapunan sa mga sandaling ito. Meron pong ibang mga nasalanta ng super bagyo sa Tacloban, pati sa basura po pinapatulan na yung pwede nilang makain para lamang malamnan yung mga kumakalam nilang sikmura. Mula sa Tacloban pa rin sa Leyte. Nakatutok si Chino Gaston. Live po ito. Chino? Mike, dahil di nga naabot ng tulong itong ilang mga residenteng nakilala natin ngayong araw dito sa loob mismo ng Tacloban sa Leyte, ay gumagawa sila ng kakaibang paraan para mairaos lamang ang matinding gutom at kawalan ng pag-asa. Sa sobrang hirap ng kalagayan, ang mga residenteng ito ng Tacloban City nagawa ng magkalkal sa tambak ng basura sa tabing kalsada. Mga bata, matanda, babae at mga binatilyo. Mga biktima ng bagyong nawala ng tirahan at wala na ring makain. Dahil hindi nga nararating ng tulong o nakakatanggap ng relief goods sa mga residente ng Barangay 93 dito sa Tacloban City, napipilitan silang maghalungkat ng mga basurang itinapon dito mula sa city proper sa pag-asang makahanap ng anumang pagkain o gamit na pwede pang pakinabangan. Barbero si Mang Renan Peralta bago nasira ng bagyo ang kanyang barbershop at bahay. Ipinakita niya sa amin ang kanyang nakuha mula sa basura na kanyang iuuwi raw sa nagugutom na pamilya. 2 pirasong lata ng sardinas na balot sa putik at ilang piraso ng damit. Delikado din pero kailangan kumain eh. Pero lubos na nakaantig sa aming puso, ang batang ito nakasamang ama sa paghahanap ng pagkain sa basura. Hindi pagkain ng kanyang kinukuha, kundi mga putikang laruan na pampalit sa mga inagaw ng bagyo. Si Lolo Tony Kalinaw naman, ilang oras na nagkakalkal, ngunit iisang pakete ng basang sigarilyo lamang ang kanyang nakita. Anong hinahanap mo ngayon? Kahit anong hanapin. Dahil may sobra kaming pagkain, ipinamahagi namin ito sa mga taga rito. Salamat, sir! Yung kamay mo, Biglang pinag-agawan nila ang aming ibinigay. Desperasyon din ang nagtulak sa mga lalaking ito na nakawin ang mga tangke ng LPG mula sa gasolinahang ito. Hinabol pa sila ng mga pulis at natutukan ng baril. Araw-araw may ulat ng nakawan sa mga nasalantang bayan, lalo na tuwing gabi. 1 linggo matapos tumama ang bagyo at habang naantala ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta, nahihirapan na ang mga otoridad na itaguyod ang seguridad. Dinala na rin yun, no? Ayun, no? yung mga Yung kinuha mula dito sa loob. galing dito sa loob. Kaso ang dami na nagsusumbong. Nang marating namin ang San Juanico Bridge kung saan dumaraan ang mga supply, nakita rin namin ang ilang mga kabahayan na nawasak sa dalampasigan. Narito rin ang isang sumadsad na barko. At sa karagatan, nakita namin ang gutay-gutay na fishing boat na ito na puno ng mga taong ibig takasan ang lumalalang sitwasyon sa Tacloban. Mike, tuloy-tuloy naman ng tulong at mga supplies at relief goods na dumadating mula sa iba't ibang panig ng mundo. Gaya na lamang dito ng mga relief goods na nakikita nyo sa aking likuran na dinidiskarga o binababa mula rito sa barko na mula raw sa bansang Norway. Ang problema lang, Mike, medyo natatagalan nga ang pagbigay nito o pag-distribute nito sa mga nasalantang bayan at ang mga apektadong residente, kung kaya dito mismo sa loob ng Tacloban City, ang nerve center ng relief operations, ay may mga residente pa rin hindi naaabutan ng tulong mula sa gobyerno. Mike. Maraming salamat, Chino Gaston.